Opisyal lang dineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat o southwest monsoon. Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Opisyal lang ang dineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat o southwest monsoon. So ayon sa Pag-asa, tuluyan na ng humina o natapos na yung ating habagat o southwest monsoon season. Although minsan meron na tayong mga northeasterly na hangin itong early parts ng October, meron pa rin po tayong habagat o southwest monsoon. At lumalakas pa nga yan kapag may dumadaang bagyo gaya ng bagyong Jenny. Pero sa kasalukuyan, nakita na ng Pag-asa ang ating habagat, ang tuluyan nitong paghina. At nagiging dominante na nga yung mga high pressure area, dyan po sa may area ng Siberia at China, na pinagmumula ng ating northeasterly na hangin o yung ating hanging amihan. Sa kasalukuyan, meron na po tayong northeasterly component ng hangin at medyo malawak na po yan at inaasahan pa natin ang tuluyan niyang paglakas. Tatawagin muna yung northeasterly wind flow ng Pag-asa hanggang sa maging full-blown na amihan o northeast monsoon. Talakayin natin sa susunod ang magiging implikasyon niyan at magiging epekto ng El Nino. Pero sa ngayon, balikan muna natin itong super typhoon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito nga ang super typhoon Bolaven. Isa po yan sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito po ay may lakas na hangin na umabot sa halos 215 km per hour malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 265 km per hour. Gaya ng inaasahan at nabanggit nga natin nung nakaraan, nagkaroon nga ng rapid intensification o biglang paglakas itong super typhoon Bolaven. Hindi lang po simpleng rapid intensification. Binansagan din po itong bomb cyclone. Ibig sabihin po niyan, nagkaroon po ito ng explosive rapid intensification. So nagkaroon po ito ng mabilisang biglang paglakas. Mula October 10 papuntang October 11, mula sa unang bahagi o unang level ng typhoon, pumalo po ito sa super typhoon category, yung pinakamataas na category natin sa bagyo within a time frame of 6 hours. So napakabilis po ng paglakas nito. Kaya po ito tinawag na bomb cyclone o nagkaroon nga ito ng explosive rapid intensification. Sa kabutihang palad, ito po ay lumakas na after makatawid ng area ng Guam. At lumihis din po ito palayo sa ating Philippine Area of Responsibility at palayo sa ating bansa. Sa ngayon, ito po ay kumikilos pahilagan silangan patungo dito sa may gitnang Pasipiko, palayo rin sa area ng Japan. So wala po itong naapektuhang landmass as a super typhoon. Ito po ay posibleng malusaw lamang kapag nandito na sa malamig na bahagi ng Pacific Ocean at yan po ay wawasakin din ng ating tinatawag na jet stream o yung malalakas na hangin sa mataas na bahagi ng ating atmosphere. Kapag umakyat na po yan dito sa itaas na bahagi ng karagatan ng Pasipiko. Sa kasalukuyan, nasa higit 2,000 kilometers ang layo ng super typhoon Bolaven sa anumang bahagi ng ating landmass. So halos isa't kalahating Philippine Area of Responsibility po ang layo nito sa atin. Wala po yan naging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Meron tayong southwesterly component na hangin na papunta sa super typhoon Bolaven dito po sa may area ng Mindanao na siya pong nagdadala ng mga scattered o posibleng kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Northern Mindanao. Other than that, generally fair weather po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban lang sa mga localized o isolated na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Meron ding binabantayang shallow low pressure area ang Pag-asa na malapit sa ating Philippine Area of Responsibility boundary line dito sa may West Philippine Sea. Pero ito po ay posibleng kumilos lamang palayo sa ating bansa at makalabas na rin bukas. Again, sa susunod, talakayin natin ang implikasyon ng pagpasok ng ating northeasterly wind flow at amihan at ang epekto na rin ng El Nino. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.